edition ng Yes Tomasio kasama si Atty. Ferdy, Mr. Sex Appeal. Macho pa nga, Tomasio. Bumabati sa inyo ng mabuhay po kayo at lahat ng mga sa inyong katawan kahit ngayon ay araw ng patay. Holiday. Happy holiday. Happy holiday sa lahat. Mabuhay kayo sa araw ng patay. Yan. Pero yung mga buhay lang ang dapat buhay, ha? Mabuhay talaga, ha? Yung mga natin buhay, nakakatakot yun. Parang zombie apocalypse yun, eh. Oo. Yes. Oo, kasama ko si Miss Juvie de Guzman. At Ma'am Juvie, alam mo, batiin muna natin si Mayor Isko Moreno. Wow, yes. Kapagkat napakaganda nitong kanyang proyekto para sa undas ng mga Katoliko at iba pang mga relihiyon. Okay. At sino-sino pang mga kaibigan natin sa ibang relihiyon na may undas? Katoliko lang, ano? Katoliko lang, ano? Sapagkat etong dalawang sementeryo sa Maynila, yung main nila, yung South Cemetery, na nasa Makati, yan nakakatuwang storya yan, eh. Yung South Cemetery, yung lupa niyan ay pag-aari ng lungsod ng Maynila, pero nasa Makati. Bagamat, kasi binili yan noong ang Makati hindi pa develop, puro kugon pa. Binili yan sa pamilya Ayala. Para nga maging sementeryo. Kasi napupuno na nun yung North Cemetery, eh. Kasi para yung mga taga-south ng Manila, medyo malapit-lapit naman. Yes, alam niyo yung kalye papunta dyan sa South Cemetery. Okay. Pag-aari din, may titulo rin yun ng lungsod ng Maynila. Alam ko kasi, di ba, 6 na taon akong nasa lungsod ng Maynila under Mayor Lim. Patrimonial property ang tawag dyan. Pati yung North Cemetery, naglunsad sila ng isang website na yung pwede nyong hanapin para hindi kayo naliligaw pag pumunta kayo roon sa sementeryo. Pwede nyong hanapin, itatype nyo na yung pangalan ng inyong kamag-anak na nakalibing doon. At parang ways, ipakikita sa inyo, may mapa, ipakikita sa inyo kung nasaan nandoon yung puntod para hindi kayo nahihirapan. Kaya kudos kay Mayor Isko. At tinesting ko na yan, ha? Yes. Gumagana. Itatype mo lang doon, pangalan. Tinype ko, Jesus Crispin Remulla. Walang lumabas na resulta. Ibig sabihin, effective. Kasi buhay pa siya. Grabe. Hindi, tinesting ko lang. Kung may lumabas doon, hindi effective. Palpak, hindi. Walang lumabas. No results found. Ibig sabihin, buhay pa si Jesus Crispin Remulla. Buhay niya, sir. Siyempre naman. Gusto nating mahaba ang buhay niya. Tama. Sinong pag-uusapan natin kung hindi mahaba ang buhay? Batiin natin uli yung ating punong pangkalahatan, di ba? Yes, manguna ka na. Happy birthday po sa inyo, ka Eduardo V. Manalo. Ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Happy birthday po. Nagulat ako kasi bigyan nawa kayo ng ating Ama ng pinakamahabang buhay at pinakamabuting kalusugan. At sa ngalan po yan ng family ng Cabangon. Yan. Family Cabangon, thank you so much. Yan. Alam mo, yan ang fighting mantra o slogan ni Pangulong Marcos, di ba? Alin po? Bayan, Cabangon. Babangon pala! Babangon. Yan. Sounds like. Pwede na rin. Bangon Pilipinas naman yung sinasabi mo, sir. Di ba, BBM, Bayan Babangong Muli. Pwede, diba? pwede. Yun ang ibig sabihin daw ng BBM. Kanya lang, medyo, eto lang ang mabigat dyan. Ano po? Kung paano tayong babangon muli. Sapagkat, alam nyo, eto baka nag-i-slip under the radar. Bago yan. Teka, bago yung medyo nakakalungkot, ay nakakaaliw naman, siyempre. Sapagkat, etong happy birthday to you. Baka bukas daw. Wala tayo. Kasi kukuha muna siya ng kandila sa North Cemetery, yun ang ilalagay niya sa cake. Yung mga naiwanan mo. Takot ako dyan. Anyway. Meron pang isang celebrant. Happy birthday. Time check. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Rod Izom.
Rod Iso. Bakit ganyan ang pag-type niya? Putol-putol. Ayan, lagot. Happy birthday. Abday. Okay. Rod Izon. Ayan. Happy birthday din, Sir Rod. Happy birthday, Rod Izon. Oo, yan. Grabe Pangka. Ganyan yan, putol-putol. Time check. Hindi, ano yan? Magulo kayo eh! Ayan, lagit. Ano ba talaga? Pero Tony, naalala ko yung... Rod, sinasabotahe ka nitong mga bata mo. Paktay. Ayan, naglabas ang liit naman, hindi ko mabasa. Kailangan mo ng microscope. Yun na. Wala, ina-ICI ka nitong mga... ICI ba? Pero Tony, since na hindi naman tayo nagse-celebrate, pero... natutuwa lang tayo yung mga Katoliko kasi merong sinabi kasi na hanggat maaari daw kasi 'di ba usually bago mag-undas no sa kasaysayan po lagi sila nag-Halloween party tapos ang mga costume po ng mga natutuwa is mga nakakatakot, 'di ba? Dahil mga multo, mga demonyo, whatever. Pero merong isang pare ang nakiusap na sana daw po baguhin ang sistema ng pagse-celebrate ng Halloween. Instead, magsuot naman sila ng mga santo, yung mga instead daw na na mga bad image. Kasi daw, pag lumalaki daw kasi yung bata, parang imbis na baguhin nila yung sistema nila, natutuwa pa sila sa mga ganong looks ba? Yung nakakatakot. Di ba, may yung pagano, di ba pagano yan? Ang costume, DPWH, nakita mo ba yon? Ay, hindi. Bago sa halip na trick or treat, ang sinisigaw niya, Ghost Project. Ghost Project? May bata nga. Nagsuot siya, DPWH, naka-hard hat siya. Oo, nakita niyo ba yon? Hindi pa. Hindi, kaya hindi natin, wag namang magagalit yung ating mga kaibigan na may ibang pananampalataya. Kaya po kami sa Iglesia ni Cristo ay hindi nagdiriwang yan. Sapagkat yang Todos los Santos, di ba? Ay galing yan sa isang paganong celebration. Yung Hallows Eve, kaya nga Halloween eh. Hindi sa atin. Yan ay kasama yan sa witchcraft eh. Hallows Eve. Kung saan naniniwala sila, kapag November 1 ay bumabalik yung mga kaluluwa ng mga pumanaw na. Tayo, ang pananampalataya namin, kapag ikaw ay pumanaw, natutulog ang iyong kaluluwa. Hindi naman maaari magbalik yan. Oo, natutulog yan. Yan ay babangon lamang sa araw ng paghuhukom. Yun ang ating paniniwala. Paniniwala lang naman po namin yan. Hindi naman namin pinipilit sa iba. In-explain lang po namin. Anyway, maiba na tayo. Sige, sir. Nungkol sa babangon na naman, Babangon na naman. Kasi meron dito, baka hindi na napapansin ng iba. Ang napapansin lang, puro flood control, yung pinagsasasabi, yung sa ombudsman, SALN, etc. Mayroon pong report, ito naman ay itinanggi ng pamahalaan, na mayroon daw isang executive, ang pangalan ni Patrick Mahoney, na ito ay nahatulan na may kasalanan doon sa 1MDB. Etong 1MDB, ito yung Sovereign Wealth Fund ng lungsod tuloy ng bansang Malaysia. Alam mo yung Malaysia, di ba? Malaysia. Di ba yung mga kaibigan nating Becky, pag sinasabi, may tinatanong ka, sasabihin sa iyo, Malaysia and Pakistan. Alam mo yun? Malay ko at pakialam ko. Malaysia and Pakistan. Becky yun eh. Anyway, etong Malaysia, alam naman natin, Malaysia, isang bansa ito dito sa ASEAN. Nagtayo sila ng kagaya ng Maharlika Fund. Ang tawag ay 1MDB. One Malaysia Development Berhad. Berhad siguro fund, Ang nangyari dyan sa pondong yan, kaya nga yung iba ayaw na tayo ay magtayo ng Sovereign Wealth Fund. Kasi dahil nga sa historical experience with 1MDB na naabuso, kinurakot ng mga matataas na opisyal ng Malaysia. Eto, ang nangyari rito sa 1MDB, bagsak ito eh. Yan. May dalawang tao na kasama nga itong Swiss-British national na si Patrick Mahoney. Yan. May isa pa, si Tarek Obaid, isang Saudi national.
ay namanipula nila yung pondo na ito ay manakawan nila. At sila ay nahatulan na ng Swiss court. At hindi lang yan yung dating Prime Minister, siya, bumagsak yung kanyang pamahalaan dahil dyan sapagkat $4.5 billion ang nanakaw sa sovereign fund ng Malaysia. Ganyan din yung ating Maharlika Wealth Fund. Hindi ko sinasabing ninanakawan Ibig sabihin, yung setup ay ganyan din. Ganyan din. Parang etong Maharlika Wealth Fund na ito ay kumuha ng pondo sa mga financial institutions ng Malaysia, inilagay sa isang pondo para ma-invest. Yan. Okay. Ngunit etong mabigat, siyempre sa kanila yon, problema nila yon, di ba? Problema nila yon. Ang problema natin ngayon ay teka muna, ibigyan natin ng background. Ito daw si Patrick Mahoney na yung sinabi natin, di ba? Na na-convict at pinababalik sa kanya ng isang hukuman sa Switzerland ang 1.75 billion at nahatulan siya ng 6 na taon yata ng pagkakulong ay narito daw sa Pilipinas. Okay. Yung si Patrick Mahoney. Okay. Talaga? Maitatanong nyo siguro, bakit nandito sa Pilipinas? Hindi ba convicted siya? Yun. Ang Switzerland kasi, ang justice system nila medyo liberal. Alam nyo, pag nakita nyo yung kulungan, hindi pa naman ako nakapunta sa kulungan sa Switzerland. Nakapunta na ako sa Switzerland, pero hindi sa kulungan. Ano gagawin ko sa kulungan ng Switzerland? Hindi naman ako na-aresto roon. Bumili lang ako ng tsokolate, arestuhin pa nila ako. Yung mga Swisso, by the way, magulang yan sa pera, Oo. Talaga? Hindi sila member ng European Union. So, yung euro na ginagamit nating currency pag tayo nasa Europe, basta miyembro ng European Union, tatanggapin nila yung euro pero hindi nila susuklian ka ng euro. Susuklian ka ng Swiss francs. Yung Swiss francs outside of Switzerland, useless. Ang lintik na yun. Bakit po? Walang kwenta. Ibdali mo sa Pilipinas yun, walang tatanggap nun. Walang magpapalit ng pesos nun. Hindi directly convertible yun Kasi wala naman tinatanggap na bansa yung kundi Switzerland. So ang nangyari sa akin, bumili ako ng tsokolate pansalubong, sinuklian ako ng Swiss francs, gagawin ko rito. Alam ko namang walang tatanggap doon sa Pilipinas. Pabalik na kasi ako sa Pilipinas Ang ginawa ko, inubos ko na lang yung Swiss francs, binili ko na lang ng binili ng tsokolate. Ayun, kaya pala nabili sumama yung tiyan ng mga binigyan ko sa dami ng tsokolate. Puro rotten. Alam mo, puro Houten. Bound Houten. Ay, nako, grabe. Ututen. Mga puro rotten. Pero, Tony, natuwa ako sa regalo mo kasi talagang ine-expect ko iba laman. Hindi ko alam na chocolate. Anyway, antindi talaga. Mabalik na tayo rito kay Patrick Mahoney. Sige po. Sinasabi na ito daw si Patrick Mahoney, nandito daw sa Pilipinas at siya ang nag-a-advise tungkol doon sa Maharlika Wealth Fund. Teka muna, kung ito ay totoo, mabigat. Siya nga yung dahilan ng pagkalugi at pagnanakaw sa 1MDB. Bakit isang sovereign fund na naman ang kanyang pinakikialaman dito sa Pilipinas? Ang sabi kasi dito sa report, siya daw ay nagkaroon ng maraming koneksyon kasama sa pamilya ng nasirang Bobby Ongpin, Roberto Ongpin ng Alpha Land. At nakita daw na ispatan daw. Inuulit ko, daw na itong si Mahoney ay nakikipagpulong sa mga maimpluwensyang mga tao, mga politiko dito sa Pilipinas, kasama na si dating Speaker Martin Romualdez. Yun ang sabi ng report. Okay. Ito naman ay mariing itinanggi ng kampo ni Speaker Romualdez at ng Malacanang. Hindi daw totoo, baseless daw. Ang nag-report kasi nito ay yung Sarawak Report, isang website na ang kanilang inaatupag ay mga expose na mga maanumalyang mga transaksyon sa Malaysia. Nako. Okay.
kayo na po maghusga kung sino Nakakatakot paniniwalaan yan, nyo, ha? Tinatanggi ng Malacanang, tinatanggi ni Atty. Castro. Opo. Pero ano ba? Itanong nyo sa sarili nyo, saan lumabas ang report na ito? Ano ba itong Sarawak Report? Oo, ha? Doon sa Yan. bansang pinanggalingan niya yan. Hindi, Diba? ito. Oo, hindi. Ang Sarawak ay parang probinsya ito ng Kwan eh. ng Malaysia? Ng Malaysia, oo. Etong Sarawak Report, ito ang background niyan. Para kayo ang maghusga kung sinong tama at sinong mali rito, ha? Ayan. Yan, teka muna, ha? Tanungin na si Winner mamaya. Ay, ayaw. Teka, bakit naging ganito ito? Opo. Oo, sinasabotahi yata tayo, ha? Teka muna, ha? Ayusin natin ito, ha? Grabe, Oo, ano ba itong Sarawak Report? Etong Sarawak Report, yan na. Okay. Ay, nakong teting. Oo, yan. Ano ba to? Ay, nagkandaloko-loko na tayo. Holiday din sila, sir, kaya Oo. nasisira. Ay, nako. Eto to. About that person. Hindi lang about Dun that sa person. dun sa sistema. Yung sinasabi nating 1 MDB, wala. Ito, yan. Okay, oo. Ito ay isang website nga na katulad na sinabi ko, ay na-focus sa mga anomalya. Ayun. Ito ay sumikat sapagkat ito ang unang-unang nag-blow ng whistle o nagbunyag. O nagsiwalat na may anomalya sa 1 MDB. Yung sinasabi nating Sovereign Wealth Fund ng Malaysia. Okay. At lumabas na yung sinasabi niyang mga anomalya, bagamat nung una ay itinanggi ng pamahalaan ng Malaysia, lahat pala totoo. Yun. Doon sumikat yan. Ayan, oo. At anong nangyari noong in-expose nila? Inimbestigahan ang 1 MDB na pag-alabang bilyon-bilyong dolyar nga ang ninakaw. Ang naging resulta, ito nga, na-convict si Mahoney, na-convict yung isang taga-Saudi, nakulong si Najib Razak. Ha? Nakulong. Yung Prime Minister ng Malaysia, bumagsak ang kanyang gobyerno kasi federal yun eh. Pagka nag-vote of no confidence, election ulit. Natalo yung partido niya. Unang-una itong nag-expose, itong Sarawak Report, noong 2010, in-expose niya na itong isang mataas na opisyal sa gobyerno ng Malaysia, si Taib Mahmud, ay maraming mga ari-arian sa Canada, sa Amerika, na galing sa corruption. Wow. Yun. Grabe. Nung una, nagalit yung pamilya. Pero nag-imbestiga. Totoo pala. So, okay itong Sarawak Report. Yung sabihin, ang mga expose niya ay totoo. Well-researched. May basihan. Pangalawa niyang expose, the next year, sinabi nitong Sarawak Report na yung isang contractor na Chinese, yung Sinohydro, na gumawa ng parang flood control o power project sa Malaysia, ay substandard. Parang yung nangyayari dito. Substandard. Nung una, tinanggi rin. Pero, nung naglaon, nagkaroon ng investigasyon, umamin ang Sinohydro na palpak nga ang kanilang tagawa. So, totoo na naman. Di ba? So, baka totohanan tong Sarawak Report, ang unang-una, hindi siya nagsasabi ng walang basihan. Okay, the next year, 2012, may in-expose na naman tong Sarawak Report. Pero yan ay ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral dyan sa pagbabalik ng Yes, Yes, Yo, Topacio. Pagkatapos